Okay, hello, good afternoon. Ito po ang ating generic orientation. Brief orientation lang 'to. Actually, magkakaroon pa tayo ng isa pang orientation pagka nag-face-to-face na tayo. But nonetheless, ito ang uploaded na instruction na 'to ay para sa kaalaman ng lahat para nang sa gano'n ready na tayo pagka nag-face-to-face na tayo ngayong cycle na 'to, okay? So, first and foremost, ang PE natin ay face-to-face na, okay? Ang PE natin ay face-to-face na. So meaning, ibig sabihin, hindi na yan virtual class. So lahat tayo ay kikilos. Lahat tayo magpapakita sa school. 6 meetings ang PE natin kasi by cycle pa rin yan. So ibig sabihin ng 6 meetings, 6 na beses lang tayo magkikita. So under CHED regulation, 20% ng na mismong attendance sa isang 2 units or 3 unit subject, you are automatically dropped. So ang 20% ng 6 is how many? Mga 1.3, 1.4. So round it up, 1 lang. So ibig sabihin, 1 absent lang, tigo ka na, drop ka na, bagsak ka na. Okay, so baliin natin ng konti. Pagka ikaw ay naka-accumulate ng 2 absences, you are automatically drop. Drop ka na. Okay? So, ang mga excuses lang na ina-allowed natin, kung medical excuse yan, kailangan may accompanying medical certificate pirmado ng licensed physician or doctor. Why? Be professional. Ang eskwela na hindi lang yan education per se. Ang eskwela na training ground natin sa hanap buhay. So, ibig sabihin, we are prepping you up, we are revving you up doon sa real world na papasukan nyo pagka kayo ay professional na, pagka kayo ay graduate na. So, medyo mas madugo yun, mas matibay dapat kayo doon. Be professional. Okay? So, doon sa mga absences natin, kailangan may accompanying proof kung bakit validated or kung bakit ko i-validate, kung bakit valid ang magiging reason mo, kung bakit valid ang magiging excuses mo kung sakaling umabsent ka. Okay, hindi yun basta-basta sulat ng magulang na magpapakita kayo, sir, excuse ako kasi ito sulat ng nanay ko, may ID pa siya, may picture pa siya, hindi pwede yun. Okay, so kailangan may accompanying proof pirmado ng licensed physician or doctor kung medical certificate yan or kung ano man na excuses nyo, kailangan may accompanying proof talaga. Okay? So next, sa late. Diyan ako pikon sa lahat. Sa late, ako ay nagpapa-corporal punishment sa late. So ibig sabihin, corporal punishment, by the way, is punishable under CHED law. Ibig sabihin kung sino mang professors, instructor, teacher ang nahuling nagpapa-corporal punishment, pwede nyung isumbong at reklamo. More than 25 years na ako nagtuturo, more than 25 years na ako nagpapa-corporal punishment. So nasumbong na ako sa kung saan sa mga offices dahil dyan sa corporal punishment na yan. But I keep on doing it. Why? Kaya kong panindigan lahat ng ginagawa ko. Isang example sa akin ng corporal punishment. Say for example, late ka. Okay, late ka pag ako. Pahihintuin ko yung buong klase sa kung kahit na ano man yung ginagawa namin. Hinto kayo, tigil kayo. Okay? So, ibig sabihin, hinto, tigil, wala na silang gagawin. Paupuin ko na yan, pakukuhanin ko ng mga maraming pirasong papel at ballpen. Why? Pasusulatin ko yung buong class ng 1,000 times, hindi na po ako malilate. Yung buong class. Ikaw na na-late, silang nagsusulat. Okay? So, look, alam ko na sasabihin nyo, it's unfair. No, it's not. No, it's not. No man is an island. Pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. Be responsible. Dapat responsable ka sa mga kaopisina mo pagka nakatrabaho ka na, sa pamilya. Be okay? Yung mga excuses natin na traffic, etc., etc., hindi talaga yan valid, yung mga ganyang excuses. Why? Kasi kami, pagka na-late kami sa trabaho, bawas sweldo namin. Walang sasabihin na traffic kasi, boss traffic sir, hindi pwede. Okay, kailangan kung NTC graduate ka, punctual kayong pumasok. Kailangan kung NTC graduate ka, masisipag kayo. Kailangan kung NTC graduate ka, responsable kayong trabahador. Responsable kayong teacher, responsable kayong nag-oopisina. So, kailangan ganun. Ang pagtatrabaho ay survival of the fittest yan Kaya medyo malala ang attrition ng ibang school kasi kung minsan dinadala ng school yan So, kung mas maganda siguro,
na magkaroon tayo ng record na, NTC graduate kayo, nag-apply kayo NTC. Oh, good. Masisipag kayo eh. Mga hinar naming NTC, masisipag. NTC graduate, masisipag talaga. Hindi nalilate pumasok. Dapat ganun ang maririnig natin sa mga institution sa paligid natin. Okay? So, yan ang late. Next, uniform. Wala pang prescribed na NTC uniform simula nung nag-pandemic eh. Nung pre-pandemic meron. So, pero, but, mahigpit kami sa uniform. Okay? PE yan eh. So, ibig sabihin, kailangan naka-PE attire kayo pag PE. Sa students, bawal lang naka-shorts, bawal lang naka-jersey. So, kailangan naka-jogging pants kayo ng kahit na anong klase. Kung girls, gusto niyo mag-legging, sige, fine, go ahead. Shirt natin, white dapat, kahit printed yan, okay lang. Okay? So, once na pumasok kayo na naka-jeans or naka-pants or kung ano man, naka-uniform ng pang-ibang subject ninyo, automatic corporal punishment yung buong section ninyo. Kasusulatin ko ng 1,000 times, mag-uniform na po ako yung buong class. Ikaw, wala akong gagawin. Sir, bagong pasok lang po kasi ako kaya hindi ko alam, no, hindi nyo pwedeng katwiran yun. Obligasyon nyo na alamin sa mga kaklase ninyo kung ano yung ginawa na nila nung previous meeting. So, kailangan handa ka palagi. Ganyan ang NTC graduate. Handa palagi. Nakaka-compete. Responsable. Okay? So, ayan na yung sa mga late at saka sa mga uniform na rules natin. Next, medical excuses. Medyo dyan ako highly sensitive. Pagka kayo ay may medical concern, kahit na ano, asthmatic, epileptic, sakit sa puso, bronchiolitis, bronchopneumonia, nagtatae, masakit ang ngipin, nagpabunot, nagpabakuna, nilalagnat, tinatrangkaso, kahit na anong karamdaman, scoliosis, kahit na anong karamdaman, hindi kayo mag-PPE. Exempted kayo. Pero kayo ay mag-uniform pa rin, kayo ay a-attend pero hindi kayo mag-PPE. Sir, sabi ng doktor ko, may asthma ako, sabi ng doktor ko, kailangan ko rin daw magpapawis. Sa akin, hindi. Sir, mas magaling ka pa sa doktor namin sa ngayon, oo. Okay? Why? Kasi it's better to be safe than sorry. Medyo semento yung ginagalawan natin pagka kayo inatake o kung ano man ang nangyari, mas maganda, it's better to be safe than sorry. Okay? So, be responsible. Okay? So, kailangan isabihin nyo na kagad sa akin kung meron kayong mga medical excuses. Yan naman, sa medical excuse, alam ko naman kung nagsisinungaling kayo o hindi. So, kahit na walang medical certificate yan, fine, it's all right. Kasi kung minsan yung mga medical excuses, walang medical certificate na kailangan eh. Okay? Next, one last thing. One last thing na actually magkakaroon pa tayo ng mga dagdag dito sa mga pinag-usapan natin pagka nag-face-to-face na tayo. Okay? Pero one last thing, dito sa PE natin, dito sa NTC, kikilos tayo lahat. So, ibig sabihin, pera lang ngayon may mga sakit, may mga karamdaman. So, kikilos tayo lahat, ibig sabihin, magpapawis talaga tayo lahat. So, magdala ng sarili nyong water canteen or water bottle, bottled water, mga ganyan, or tumbler, magdala kayo at saka mga extra shirt. Magpapapawis talaga tayo dito. Okay? Lahat ng mga activities natin, assessment, lahat, downloaded na sa ating Google Classroom. I-open naman natin yan, di-discuss naman natin yan, and then ipapaliwanag natin. Okay? Basta, palagi yan ang terminal assessment natin. Basta sa PE, wala na tayong written exams pagka sa PE. Pagka sa PE, ang exams lang natin, automatic, palagi nagpapapawis tayo. Okay? So, yan ang para sa PE natin. So, 2 orientation to kasi meron tayong hawak na meron tayong mga major subject na classes. So, para naman, yun naman yung sa PE, yung kanina tinapos na natin. Ito naman para sa mga major subject. Major subject, face-to-face din tayo. Pero yan ay hindi bicycle. Dire-diretso yung meetings natin, 36 meetings lahat din, all in all yan ng buong semester. So, ibig sabihin 36 meetings, 36 na times tayo magkikita. Kung sakasakali na hindi possible na tayo mag face-to-face, kasi nga, say for example, may welga, ganyan, transfer strike, kung ano man, force majeure, hindi talaga ubra, may typhoon, may storm, ganyan. At nagsuspend ng klase, unless otherwise, sinabi ng NTC, ng institution natin na meron tayong synchronous meet, mag-meet tayo online. Pero kung wala naman, automatic async yan. So,
lahat naman ng mga materials natin ay downloaded na sa ating Google Classroom. Open naman lahat ng mga instructions diyan. Okay? So, pwede na nating busisiin at saka i-review at tingnan. Okay? So, assessment, meron tayong written exams dito sa ating class. OBE tayo, so meron tayong mga assessment na gagawin din na mga milestone sa isa sa prelim, isa sa midterm, tsaka isa sa finals na gagawin natin. Pero meron din tayong tinatawag na written assessment. Written assessment, huwag kayong mag-alala, hindi naman yan talaga yung parang tinatawag na major exam. Ang mga major exam natin, yung mga kung ano yung instruction natin doon sa module na prelim, midterm, tsaka finals na milestone. Okay? So, mga quizzes natin or long quiz or parang lumalabas na major exams natin sa written, multiple choice yan, lahat ng mga diniscuss natin through slides, PowerPoint, or kahit na anumang diniscuss ko, you jot down notes, mayroon kayong notebook kailangan, or sige, allowed sa akin ng devices, wala nang problema eh. Kaya lang, see to it na sinisave nyo yung mga pinatype nyo ng mga lecture. Jot down ng important facts. Ako kasi, pagka nagkakandak ng klase, daldal lang ako ng daldal, then magkakaroon tayo ng mga question and answer, critical thinking, bibigyan ko kayo ng mga senaryo, ganyan. And then, lahat ng mga naririnig nyo sa palagay nyo ay important facts or important facets ng ating mga subject, jot it down. Okay, sulat lang tayo ng sulat. Okay, nang sa ganun meron tayong notes. Okay? So, yan naman ang gagawin natin sa ating klase, sa mga major subject. May attendance tayo dyan, basta major subject. Okay, so again, 20% ang na-miss yung attendance, you are automatically dropped. 36 meetings yan. So 20% ng 36 meetings, you do the math. Okay, so ganyan ang ating patakaran or policy sa dropping of sa pagda-drop ng estudyante or pagpe-fail ng students. Okay? So tatandaan ninyo basta major subject, automatic nasa board exam halos lahat 'yan. So see to it na meron tayong notes talaga dapat. Okay? So yan lang muna, very brief lang yung orientation. Dadagdagan na lang natin 'yan ng mga FAQs pagka tayo ay nagkita na. Okay? So that's it for now. Thank you.